The House Appropriations Committee continues to review the proposed 2027 national budget of various government agencies. And for more details, let's bring in mobile journalist Amy Atienza. Amy, which agencies are scheduled for budget deliberations today? Yes, Pauline, tuloy-tuloy nga ang House Appropriations Committee sa pagtatalakay ng 2027 na national budget at kani-kanina lamang ay nagsimula na rin ang talakayan kasama ang Department of Interior and Local Government kung saan nasaad dito na 332.5 billion pesos ang proposed budget ng ahensya para sa susunod na taon at meron dito nga 242.5 billion pesos na ilalaan para sa Philippine National Police. Ang nababanggit din dito, Pauline, ay yung kalakihan ng budget na mailalaan mismo ng ahensya para sa personal services. So ito yung nag-uugnay din sa salaries and wages ng mga empleyado na aabot sa 84% ng mismong panukalang budget ng ahensya. Bukod pa dyan, Pauline, mapapakinggan din natin yung usapin ng budget ng Commission on Higher Education at ng Presidential Communications Office maya-maya lamang. At inaasahan nga din natin na mapakinggan kung ano pa nga ba yung mga layunin nilang programa, ano ba yung mga aktibidad o proyekto na paglalaanan nila ng pondo sa susunod na taon. Amy, kahapon nagsimula na rin ang House na italakay ang budget ng DPWH. Ito ang may second largest allocation nga sa 2027 National Expenditure Program at 107.4 billion doon ay inilaan para sa flood control projects ulit. Nagbabalik na yan sa budget natin next year. Pero ano yung mga reforma na naiisip ng mga lawmakers pati na rin ng DPWH para masigurado, talagang ma-ensure natin na it won't be tainted with corruption? Well, Pauline, isa sa mga reforma nga na nabanggit ng Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ay itong pagbaba at yung striktong implementasyon nila at monitoring pagdating sa mga flood control projects na naisa ng ipagawa sa iba't ibang rehiyon sa ating bansa. So ang isa sa mga requirements na kinakailangan ay dapat nga daw nasa master plan ng isang lokalidad para nga maipagpatuloy yung pagsasagawa ng mga proyekto. At nakita naman daw doon sa projected na flood control projects count nila na bumaba from an average of 20,000 ay bumaba to 11,000 yung bilang ng flood control projects na maaaring gawin for 2027. Pero inaamin din naman ni Secretary Dizon na dahil nga din sa limitations ay hindi pa kumpleto lahat ng master plan for all localities and regions dito sa Pilipinas. Kaya yun yung patuloy nilang i-coordinate with the different local government units para ma-ensure na walang insertion sa mangyayari, walang corruption na mangyayari pagdating nga dito sa flood control projects. At doon sa 107 billion pesos Pauline, meron pa rin naman daw dyan na ilalaan para doon sa foreign assisted projects. Ang nababanggit din kasi nung nagkaroon nga ng interpolation itong si Representative Dada Kiramismula ay nag-incur na daw ang pamahalaan ng 3.4 billion pesos dahil sa project delays at yun din yung kinakailangang paglaanan at pagtuunan ng pansin mismo ng ahensya kasama ang both houses syempre para nga dito sa budget deliberations para malaman kung ano nga ba yung mga susunod na hakbang para mabayaran din itong kalaking halaga na incur nga mismo ng government para sa commitment fees na nawala doon sa delayed foreign assisted projects. All right, thank you very much for that report. That was mobile journalist Amy Atienza.